Bigo. Gigising Pilipinas! Narito na ang tambalang Augustin Salinas at Jeric Serna. Halina't makinig sa ingay at boses ng bayan. Ito ang 5 minutong palagaan. Oras sa buong kapuluan, alas 5 ng hapon. Mabuhay, Bacoor City, araw ng Webes, ika-3 ng Oktubre, taong 2024. Halina't sumabay sa ugong ng katotohanan. Hati ang mga balita. Rekto ay pinatawag ng isang dating opisyal kaugnay sa natitirang pondo ng PhilHealth. Alamin natin yan. Bagong PhilHealth package, bibigyang pansin ang mga batang may malnutrisyon. Claudia Sheinbaum naitala bilang unang babaeng presidente ng Mexico. Sulong kababaihan. Carlos Yulo planong bumisita sa Japan. At yan ang ulo ng mga balita. Kabalikat, simulan mo na! Kabalika, good news agad. Nabigyang pansin na ang usapin ukol sa natitirang pondo ng PhilHealth. Yan ang express balita ni Juana Ginta Niegra. Ipinatawag ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno mula sa nakaraang administrasyon si Finance Secretary Ralph Recto upang pigilan ang paglipat ng natitirang 89.9 bilyong piso na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa isang pahayag noong Martes, sinabi na ang natitirang pondo ng PhilHealth ay may kaugnayan sa pork barrel para sa 2024 national budget. Idinagdag pa ng dating opisyal na ang pondo ay nakalaan dapat sa iba pang mga programa. Ngunit, ibinasura ito ng Kongreso para sa ibang prioridad na proyekto. Romansada naman tayo sa ibang balita. May express balita si Andrea Tandinco. Inilabas na ng PhilHealth kasama ang UNICEF ang kanilang care benefit package para sa mga batang nakakaranas ng malnutrisyon. Ani ng Presidente at ng CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. na ang mga package ito ay suporta ng gobyerno upang malabanan at mabawasan ang medikal na epekto ng malnutrisyon sa bansa. Ayon sa UNICEF, ang Pilipinas ay may critical na global health concerns at pangalawa sa listahan ng mga bansang may mataas na kaso ng malnutrisyon. Abangan natin ang ibang balita sa pagbabalik ng Radyo DSPC Express Balita. Siya si Antonio, isang batang lumaki sa kabundukan, yakap ang tradisyon at kultura ng kanyang mga ninuno. Si Antonio, hindi lang simpleng bata. Tagapagmana siya ng makulay na sining, sayaw at musika ng mga katutubo. Sa bawat hibla ng tela, sa bawat indak ng sayaw, ang kanilang mga tradisyon, patuloy isinasabuhay ni Antonio. Para kay Antonio, higit pa sa yaman ang kalikasan. Ito ang buhay niya. Kaya ngayong Indigenous Peoples Day, kilalanin ako at ang ating mga katutubo na magdadala ng kultura at kasaysayan. Susubok tayo, susulong tayo. Pagkilala, pagsuporta para sa ating mga katutubong Pilipino. Muli kaming nagbabalik mga kabalika. Naitala na ang unang babaeng presidente sa Mexico. Yan ang express balita ni Unique Pamintuan. Pinatunayan ng unang tumakbo bilang presidente ng Mexico na si Claudia Sheinbaum na siya ng dating mayor ng Mexico City ang pagsisimula ng pagbabago sa kanilang bansa. Ipinayag din ito na matutupad na ang matagal nilang inaasam na pag-asa at kaunlaran sa larangan ng politika sa bawat mamamayan ng Mexico. Isa sa mga tungkulin niya ang mga bagay na ipapatupad na gaya na lamang ng pagbibigay sa patang serbisyo, karapatan at kasiguraduhan sa mga taong nasasakupan nito. Pagbisita ni Yulo sa Japan, inabangan. Yan ang tinutukan ni Antonio Narca. Antonio, romansada ka na! Bibisita sa Kapitolyo ng Japan ang kauna-unahang Pilipino na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics na si Carlos Yulo. Ngayong taong 2024, binabalak ni Yulo na bumisita sa Japan upang magpasalamat sa mga naging kasama niya para makuha ang tagumpay sa Olympics. Aniya, bibisita siya hindi dahil sa pangunguli na sarami, kundi babalik din siya dahil sa mga taong naging parte ng kanyang paglalakbay. At yan ang mga balitang nakalap namin sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod bayan, Alison Salinas. At ako naman si Jeric Serna, ang kabalikat ng Sambayan ng Pilipino. Hanggang sa susunod na edisyon ng radyo, DSPC 2.25 kHz. Sumabay sa ugong ng katotohanan. Sakto na yan sa Sakto kayo? Sa technical
Ay, kuya, luto. Dito yung pagkakas sobrang. Hindi, lagay ko muna dyan para sa... UCSP? Picture mo na tayo. Yun. Dati wala ko yun ah. O yung damit ko, nasaan? Hala, tinapon na. Ma'am, kakain siya ng icing with cake. Sorry. Ay! Siya lang po pala talaga pwede sa inyo mag... Sorry, Ted! Oy, makinig kayo sa ate mo. May sinasabi si ate Aling nyo. Ano? Ano sabi ni Alison? Ate Alison, ano po yun? Huwag muna daw kayo magmamalamig. Muna kayo magmalamig guys. Pero nag-cake yan. Wait nga. Hoy, ang matamis nga hindi nakakakaano ng lalamunan. Kasi nakakahirin.